Hi guys! Welcome sa ating The Game Changers podcast powered by First Class International, and today kasama natin ang pangalawa sa mai-interview natin na car achiever ng community ng First Class International, and I'm very sure nag-trending na to sa social media, nakita mo na to, nagka-reveal na to, napakatagal na nitong kumikita ng sobrang laki, but ngayon lang natin siya ma-feature sa ganitong klaseng kwentuhan. Walang iba kundi si Maika Pastillo. Kamusta ka Hello naman, Maika? everyone. Siyempre, sobrang saya. Super okay, Mm-mm. super blessed, and talagang, wala, masaya lang talaga yung nararamdaman ko and Kamusta looking kamusta yung forward. pakiramdam na nasa likod mo si Bella? Ay, with Bella nga po pala. Si Bella. Ano talaga totoo pala yung sinasabi up mo dati na iba yung feeling kapag nakikisakay ka lang at iba yung feeling kapag ikaw na yung nagda-drive ng sarili mong sasakyan. Yon. Okay, so kaya before tayo magtuloy-tuloy sa mga malulupit na kwentuhan na yan, syempre, kikilalanin muna natin sino ba si Maika Pastillo. Kasi kadalasan sa mga nanonood sa atin or mga naka-follow sa FCI, ang nakikita nila is yung mga finished product na eh. Ang nakikita nila yung mga ang success, mga result and everything. Pero napakabihira na minsan pag-usapan, sino nga ba siya dati? Ano nga bang ginagawa niya dati sa buhay? And at the same time, paano siya nag-decide na mapunta sa kung nasaan man siya ngayon? So ready ka na ba, Maika? Yes, super ready. Okay, sige. Maika, pakilala ka naman sa amin. At ano ba ang background ni Maika Pastillo dati? Ano bang ginagawa niya sa buhay? Actually, before ko makita to, kasi 16 years old, actually magsi-16, talagang working student na ako. So, sanay talaga akong, alam mo yun, makipagtrabaho, kahit kasi bata pa lang ako, parang pinalaki na talaga ako ng magulang ko na nagbabantay ako ng tindahan. Since So may 8 years tindahan old. kayo? Yes. 8 Okay. years old pa lang ako, may tindahan na talaga kami. So, yung time na yon, parang nakikita ko yung mga magulang ko, simulat sa lola at lolo ko, ganun na yung negosyo nila. Sabi ko, parang ang sarap yatang kumita ng pera. Pero hindi ko pa alam kasi ano yung magiging negosyo ko. Kaya nag-try ako na, what if maging working student ako? So, nag-try akong maging working student sa McDonald's at age of 16 hanggang 20 years old. And habang nagtatrabaho ako, alam mo yung Graham Balls? Yung Graham Balls, binibenta ko yon sa school. Simula 4 a.m. gigising na ako niyan para mag-prepare kasi 5 a.m. aalis na ako ng bahay namin. 6 a.m. yung pasok ko sa school. After ng school ko, 12 noon, 1 p.m. pasok ko naman sa McDo hanggang 6 p.m. Tapos after ng ng trabaho ko, bibili na ako niyan ng mga paninda ko. Bibili na ako ng mga paninda ko. 8 p.m. nasa bahay na ako niyan. Hanggang alas 12 ng gabi, gumagawa ako ng Graham Balls na ibibenta ko sa school kinabukasan. Grabe, So, ganun ka kasipag? Yun yung talagang pinaka ginagawa ko. Kaya yung mga magulang ko, hindi nang problema sa akin sa baon. Kasi ako talaga yung nagpaaral sa sarili ko simula high school ako. Oh. Yun. Ganon. Hanggang sa nakita ko tong First Class International. So, ibig sabihin, mai-cut ko muna ng konti yan, Sige. Mike. Ibig sabihin, ever since pala, wala ka pa man sa FCI, talagang ganun ka na pala talaga kasipag? Yes, hustler na talaga. Okay. And, okay, so since marami ka naging pagkakakitaan dati, if you don't mind, kasi full-timer ka na ng community natin ngayon eh, if you don't mind, ano ba talaga dapat ang ambisyon ni Maika Pastillo? Negosyante talaga, Negosyo talaga, hindi Negosyo for example, talaga. hindi mo gusto maging nurse, maging doktor. Pinangarap ko namang maging flight attendant. Kaya nga lang, okay. nung time na nakaka-attend ako ng mga webinar natin, tas may mga nakikita akong flight attendant na nag-resign ng work nila, napa-question ako na, eto ba talaga yung gusto ko? Kasi ako talagang mukhang pera talaga ako. Mukhang pera talaga ako eh. Kahit na gusto kong maging flight attendant, kung makukulangan pa rin ako ng sahod dito, parang hindi ko muna siya i-grab. Parang ganun ako. So, uunahin ko kung saan ako magiging financially stable muna.
Oh. Ganon. Pero based dun sa kwento mo kanina, na original na background mo, may business kayo? Yung lolo ko po, ang Lolo mo. nagsimula So, ng hindi ikaw yung ano, kasi baka isipin ng mga Mm. nanonood sa atin or ng mga nakasubaybay sa atin, lagi naman diyang kwentong mahirap talaga eh. So, ikaw hindi ka naman talaga nang galing sa walang-wala Oh. talaga. Hindi ko up masasabing meron, hindi ko rin up masasabing walang-wala. Mm. Nandun lang sa middle class. Okay. So, parang, again, okay naman. Komportable Okay naman. Kumbaga, nakakaraos naman. Oh, okay. So at least alam nila kasi minsan may nakapagtanong sa akin, bakit sa business ninyo, ang lagi kong naririnig, puro mahirap sa simula. Mm. Diba? Puro laging simula sa sobrang hirap, napakalalim ng pinagdaanan, pero ngayon sa'yo, hindi naman kayo yung mahirap, hindi naman kayo yung mayaman, tama lang din. Tama Okay, so lang. at least may idea Yes. sila. Okay. So, aside doon sa goal mo na pagiging flight attendant supposedly, paano siya na-break? Paanong paraan mo nakita dati si First Class International? Okay. Kasi, di ba, nagkaroon tayo ng pandemic. So, Mm-mm. walang choice kung hindi magkulong sa bahay. Ako po yung tipong tao na hindi talaga ako puro cellphone, dati pa man din. Mm-mm. Pero nung time na nakulong ako sa bahay, sabi ko, kaka-scroll ko po sa TikTok, alam mo yun, wala kang choice kung hindi mag-cellphone na mag-cellphone. Nakita ko si First Class International. And nung time na nakita ko si First Class International, syempre, usually, anong papasok sa utak natin? Ay, hindi totoo yan. Scam lang yan, scammer lang ang mga yan. Di talaga ako naniniwala. Pero nung sabi ko, sige nga, try kong mag-attend sa webinar. Nung nakapag-attend po ako ng webinar, at ang dami ko talagang taong nakita na nagbago yung buhay, doon ako sabi ko, walang mawawala, ay walang magbabago sa akin kung hindi ko susubukan to. So, in short, nakita ko po talaga siya sa TikTok. Oh, okay. Kasi to be honest, ang FCA ngayon kahit sa ang social media ka pumunta, nakikita mo talaga eh. Yes. Na sabi nga nung kaibigan ko, pag nag-scroll ka daw sa TikTok, nag-type ka ng FCI, subukan mo, type ka sa TikTok, FCI, makikita mo napakadaming may testimonial na maganda. So doon mo din siya nakita. Doon ko po siya nakita sa TikTok. Okay. Sinong nakapagpakita sa inyo? Kanino ka nag-inquire dati? Kay Miss Bernadette Largo po. Kay Queen B. Yes, kay Queen B. So nung pinaliwanag sa iyo yung business, hindi ka ba nagduda man lang, natakot? Actually, before ko Anong kasi reaction makilala mo? si Queen B, Mm-mm. ang dami ko na nakausap. Oh, Yes, ang dami ko na nakausap. Pinili ko na lang sino yung feeling ko na makakatulong talaga sa akin at makaka-close ko. And nung time na yun, lalaki kasi mga nakausap ko. Sabi ko parang hindi ako hindi ako magmamatch dito. So doon ako sa babae na magiging comfortable ako. Nung nakilala ko siya nag-ask ako sa kanya na kinilala ko po siya, pero dahil alam ko ng business madali na lang talaga akong nag-start. Ganon. so nung nag-start ka, hindi mo ba problema yung pangpuhunan? Or what? Or Okay. Actually, may konting ipon ako, pero hindi siya sapat. So, ang ginawa ko po nun, yung tito ko po na pinagtatrabahuhan ko, may milk tea shop po kasi siya. And ako yung kaisa-isang empleyado niya. Tinake advantage ko po talaga. Sabi ko, tito, pairamin muna ako ng perang pag-start ko. Lahat ng utos mo, gagawin ko. Mm-mm. So, nung nakahiram po ako ng pera sa kanya, walang duda-duda, walang isip-isip yung kalahati na kulang ako na problema ko, napunan niya, kaya start po ako agad. Ganon. Astig. Yes. Kasi ako, based on my experience and based sa dami ng mga nakausap ko ng talagang tao, kung sa maganda talaga ang business natin. Kung sa malaki ang pwedeng kitain, malaki naman talaga. Kung sa magbabago ang buhay, magbabago naman talaga. Pero nag-i-end up kasi minsan ng tao, sa salitang ay may puhunan pala. Yes. May bayad pala. Kumbaga, ang ganda na nung na-imagine mong lahat-lahat eh. Tapos nung bigla mong nalamang may puhunan, doon ngayon tumitiklop. So sa'yo, instead na umatras ka, instead na umayaw ka, ilinaban mo. Yes. Siguro malaking factor din kasi na namulat din ako sa negosyo ng pamilya ko. Kaya aware na ako. Na Sa bagay. wala na kasing libre sa panahon natin ngayon. Mm-mm. Di ba? Wala na talaga libre. Sabi ko, so alam kong may puhunan na siya before pa ako mag-inquire.
hopefully lahat ng makakakita, ganun na. Alam ko, pipunan na siya. Gusto ko na lang malaman ano yung sistema ng First Class International. Kaya nung nalaman ko talaga, ay, parang ako knowing na galing din ako sa, alam mo yung pagiging hustler. Eto na yun. Basic na sa akin yung ginagawa ng FCI. Sabi, eto nga app ng pinakamadali na talagang nakita kong opportunity na pwede kang yumaman. Eto na talaga kasi kung ikukumpara ko yung mga experience ko sa buhay, parang alam mo tapos na ako sa pakikipagdigmaan. Okay, kaya nakita ko top online, ay kahit hindi ko alam masyadong online, aaralin ko 'yan. Oh, in Ganun short, yung ikaw yung mindset. tipo ng tao na talagang naka-ready ka talaga. Naka-ready na ako. Naka-ready ka na may puhunan to, tatrabawin ko to, magsisipag ako. Kasi hindi lahat ganun eh. May mga tao na pag nakakita ng ganitong business, tuturuan mo munang mangarap. Tuturuan mo muna magsipag, tuturuan mo muna may puhunan to. Pero ikaw, kakaiba yung kwento mo, Maika. Kasi ready ka, talagang alam mong hahatawin mo talaga. Then, ilang buwan mo to ginawang part-time? Actually po, to be honest, nung part-timer po ako, May, June, July, 3 months. 3 months. Anong Pero taon etong yan? 2021. Oh, 2021, 3 months ka Yes. nag-part-time. And etong 3 months po na to, hindi po ako nag-hustle sa labas. Ang nangyari po sa akin, dahil meron po akong parang online selling na kahit pa paano up kumikita, yun yung tinutukan ko. Parang nag-invest lang ako tapos hindi ko siya pinansin. Parang hindi ko siya na priority. Pero nung nagsabi sa akin yung si Queen Bee na, tara mag full time tayo. Sabi ko, sa Manila, wala akong kakilala, wala talaga. Walang backup, wala lahat. Sabi ko, sige, try natin. Parang kung ano pang sinabi sa akin, inaya sa akin, G ako dyan. Ganon po ako nag-take risk talaga. Kahit na wala akong training, wala up lahat eh. Dito na po nung nag-full time ako, doon na po talaga nag-start lahat, pati training ko. Oh, Yes. kakaiba din. Kasi si Queen Bee, nung na-interview ko siya or sumalang sa podcast, nasa labas pa lang siya, nakaramdam na agad siya ng income. Trinabaho niya din talaga. Yes. So ikaw, hindi muna. Hindi po talaga. Pagpasok mo, Oo. saka mo lang siya trinabaho. Yes. Okay. Ganon ko lang siya tinrabaho. And the way na rine-recall ko ngayon, ikaw yung nakausap ko sa Unit 5D. Yes. Unit 5D kasi kayo yung napaalis sa 17B. 18B po. 18B, sorry. Kayo napaalis, tapos nagkausap tayo nun. And naalala ko nun, parang sabi ko, mabilis nang dapat akong uupo doon. Pero sa dami ng tanong mo nung panahon na yun, sabi ko, grabe yayaman tong batang to. Doon yun agad naisip ko, yayaman tong batang to. Kasi sabi ko, napaka-rare ang isang bata talaga nagigil talagang gawin ng negosyo. Yes. Okay. So ngayon ko naintindihan, ngayon parang na-connect ko dati. Sabi ko, curious ako sa'yo dati. Sabi ko, ba't parang iba yung gigil ng batang yun? So ngayon ko naintindihan, ready ka pala talaga. Yes. Okay. So, okay. Let's say nag-full-time ka na. Nung nag-full-time ka, ano yung mga ginawa mo agad nung pagpasok mo na? Anong mga strategy or anong mga activities ang Ay. ginawa mo? Kapasok ko po sa hub, ako kasi parang hindi talaga ako sanay na sobrang daming kasama. Mm-mm. Sabi ko, wait lang, parang talagang literal na get out of your comfort zone yung ano ko doon eh. Sabi ko, okay, sige, i-accept ko tong challenge na to. And lahat po ng kasama ko, talagang malakas sa business. Ako po na walang alam, hindi ako marunong mag-present, hindi nga ako nakapag-training, wala pa akong alam kung anong ginagawa ng FCI. Parang lakasan lang ng loob nung pumasok ako. Tapos, nung nakita ko kung paano sila kumausap, nakita ko na paano sila mag-hustle, kung anong oras po gumigising yung pinakamaaga sa amin, yun. Tinatapatan mo. Tinatapatan ko talaga. Then, kung sinong pinakamaraming call, kailangan marami din akong call. Mas maraming call dapat yung sa akin. Competitive. Dun po lumabas yung ugali ko na pagiging competitive. And then, lahat po ng, kung paano po sila mag-present, kinakopy ko lang. Talagang ginagaya ko lang lahat. Then, nagulat-gulat ako. 2 months pa lang po ako. Dun ako nagkaroon ng 10 direct. Wow, 2 months. 2 months. New blood. New.
talagang nung first month ko po, kasi nung first month ko up, nag-aaral pa ako eh. Mm-mm. Nag-aaral pa ako, parang, ano lang, Hindi ka ba napagalitan ng nanay mo na ay, grabe po, ang pagpaalam ko lang up sa kanya, 1 month lang po ako sa Manila. 1 month lang po kasi ako for sa the sake sa Manila. mga magulang na nakikinig sa atin Yes. na baka isipin, pinatigil nyo pala si Maika. So hindi Hindi. po Mm. ano yan, sariling desisyon yan. Mm-mm. Okay, sige. 1 month, sabi ko, 1 month lang po ako sa Manila, titignan ko lang kung paano yung sistema ng FCI. Pero nung nakita ko, sabi ko, magda-drop out talaga ako. Kaya, parang, alam niyo po ba, nag-graduating ako ng college. Oh, Graduating po ako ng college. anong course mo? 1 year na lang po. 3 sim. Oh. Yes. Kaya nung time na yun, sabi ko, sige, isa-sacrifice, sinsacrifice ko po talaga yung pag-online selling ko, yung buhay ko sa Tarlac, na kahit paano may income, yung graduating ako ng college, sinacrifice ko lahat ng yun para po talaga mag-focus sa atin, sa community natin sa FCI. Kaya nung time na yun, 2 months, nagka-10 direct ako, tapos sunod-sunod po yun na, tapos sabi ko, nung di ba kumukuha po kayo ng ng mga speaker, ng mga mararaming directs, hindi, parang napaka-question ako nun up, hindi ba normal yung 10 direct dito? Hindi ba normal to? Kaya parang ako, una pa lang po up, talagang mataas na yung standard ko Mm-mm. sa ginagawa nating negosyo ngayon. Parang normal na to. Ito na yung normal. Kaya nung time na nakaranas ako ng income, talagang, kahit pa paano, hindi naman yun magiging talagang literal na consistent, pero alam ko kung paano ko ibalik yung sarili ko dun. Ganon. Grabe, no, ibig sabihin, ganun mo sinet yung sarili mo, na dapat pag pumasok ako dito, totodo talaga ako. Todo ka talaga ng sipag. Diba? Ready. Kasi yun ang reality na hindi minsan naiintindihan ng iba, na akala nila, kakapasok ko pa lang naman, bago pa lang naman ako eh. Hindi pa naman ako sanay, nag-aaral Yes. pa lang naman ako, pero ikaw yung merong mindset, na dapat pagpasok all out agad. Ready agad. Pagpasok trabaho agad, ready Oo. talaga. Then, ang ganda. Parang hindi up nakaset yung utak ko na, ewan ko pero ako yung tipong tao na hindi nakaset yung utak ko na kahit nagsisimula ka pa lang. Hindi. Dapat habang nagsisimula ka pa lang, doon ka talaga literal na tumodo at hindi maging kampante na porket nagsisimula ka pa lang. Una pa lang up, talagang makipagsabayan na sa mga magagaling. Yan ang mga Gen Z ngayon, no? So, sigurado ako majority ng nanonood ngayon mga Gen Z. Yes. Na hindi na kasi ngayon uso yung bata pa lang naman ako. Diba? Hindi pa naman ako nagmamadali. Hindi na kasi siya uso ngayon eh. Kumbaga, ang uso sa panahon ngayon, the more na bata ka, mas malupit kung magpapayaman ka na kaagad. Okay? So ngayon, ang pinag-uusapan na kasi natin dito ngayon is parang more on magandang nangyari. Or mga more on magagandang nagawa mo. So, baka isipin ng mga nanonood, ay syempre, yun lang naman ang mga sasabihin na. Tanong ko lang sa'yo, nagkaroon ka rin ba ng mga struggles? Nagkaroon ka din ng mga problema, mga Ay. pinagdaanan Oo naman po. on your journey? Ano ba yung mga sample ng, yung mga pwede mo lang ma-share? Ano ba yung mga sample ng struggles or challenges na pinagdaanan mo dati? Sige, ang dalawa po up, ang talagang masasabi kong, na-challenge talaga ako. Una, yung lola ko na namatay. Kasi before ako pumunta dito sa FCI, 2 na lang kami ng lola ko sa bahay. Oh. So, parang mahirap sa akin, naiwanan siya knowing na siya yung nagpalaki sa akin. And dun time na yon, after 2 years, nabalitaan ko na lang, parang wala na. Namatay na yung lola ko, ganun. So, sobrang sakit sa akin nung time na motivation ko to eh. Bakit ko ginagawa tong business? Kasi gusto kong iparanas sa kanya yung magandang buhay, yung masarap na buhay talaga. Yun yung gusto kong iparanas sa kanya. Parang nawalan ako ng motivation na mag-hustle. Pero dun ko talagang, after kong umiyak, after kong lahat, magulgol, challenge ko yung sarili ko na gusto ko uuwi ako ng burol ng lola ko na hindi na ako iiyak. Yun, kaya nung umuwi ako ng burol ng lola ko, sabi ko, Maika, kailangan mong i-practice yung emotion mo na hindi ka na maging iyakin, hindi ka na, parang palaging emotion. Knowing na ang babae kasi emotional talaga. Correct. Totoo Kaya yan. yun yung parang gusto ko talagang i-master na
iset aside ko muna yan. Kailangan kong iset aside yan. Kumbaga, makat kita ng Sige konti. Ang matindi ba yung naging effect nun sa Yes. business na ginagawa natin? Yes, talagang matindi up. Yun yung talaga. Tapos after po nun, April, March kasi namatay yung lola ko, April, nalaman ko na lang na lubog na sa utang yung mga magulang ko. Yun yung pinaka-struggle sa akin. Kasi parang ako, parang kampante, kasi nga okay naman. Tapos nung nalaman ko, bakit nagkaroon ng milyon talaga up na utang? Like, 7 figures. yes, so na nangyari yun na ang laki naman ng utang. So sabi ko, walang choice kung hindi talaga mag-hustle ako ng todo. So dun talaga ako, literal na mas lalong tumodo pa. Oh. Talaga, challenge siya sa akin, pero yun naman yung pinaka naging motivation ko. Hindi ako pwedeng manghina dito sa part na to. Kasi na to usapang financial na to, kailangan, alam mo up yung feeling na balik-balik po yung pulis sa amin, yung barangay, kasi balita na sa buong barangay namin. For sure mapapanood po nila to. Talagang balita na lubog kami sa utang, maraming utang, ganun. Ganun na yung mga magulang ko. Yun na yung parang, kumbaga kung i-describe mo yung mama ko up, ganun na. Oh. Pero sabi ko, hindi pwede. Kailangan kong yumaman. Actually, ang ganda nung lesson na naririnig natin ngayon kay Maika. Kasi not everybody na may pinagdaanan lalong nanggigigil. Marami akong nakilala or marami akong alam na nung may pinagdaanan, imbis na lalong ma-motivate, lalong nalubog. Yes. Nung may dumaang problema, imbis na ma-inspire lalong tumodo, nagkukwit. Mm-mm. So, ngayon ikaw tanungin kita, Maika, para lang malaman ng mga nakikinig sa atin at nanonood. Paano mo siya nagawa na instead na ayoko na, nangihina ako, napapagod ako, ikaw na i-convert mo siya para siyang naging fuel for you to level up, na parang lalo mong gagalingan talaga. Ano yung naging mindset mo ng moment na yun? Kailangan ko mag-focus sa kung ano yung ginagawa kong, yung FCI ngayon. Binuhos ko up yung oras. Kasi after kong umiyak, meron ako up na oras, for example, nung time na nahirapan ako, nalaman ko yon. Siyempre, as a tao, babae, emotional. Ako na emotional po talaga ako, yun talaga ako. Iniyakan ko po talaga, iyak. Pero after nun up, nag-decide ako na hindi pwedeng mangyari sa akin na eto na lang yung focusan ko. So, nag-focus po ako sa paghahasal lalo. Kung ano yung nangyari na sa mga magulang ko, sige, set aside ko muna yan. Kung ano yung kaya kong gawin para mag-create ng pera, yun yung gagawin ko. So, dun po ako nag-focus, dun po bumulusok talaga yung income ko. Hanggang sa kahit pa paano up, talagang nakakabawi-bawi naman. Yun ang maganda sa mga ganong klaseng mindset. Yes. Focus ka kung saan ka magiging better person. Okay, so napakaganda ng topic natin, no? Alam mo yung from the very start, medyo parang yung kwentuhan natin kanina, ang online seller, hanggang sa umabot na tayo sa point, nakaramdam na ng matinding struggle. So ngayon, ano naman ang mga magagandang resulta na dahan-dahan mong na-achieve bago dumating si Bella? Yes. Ano yung mga results na nakuha mo with First Class International? Unang-una talagang yung mga magulang ko, pinangarap ko po talagang bigyan sila ng negosyo. So, tinulungan ko po silang makapagpatayo ng business dun sa harap ng bahay namin, knowing na yung harap po ng bahay namin is school. So, maliban po sa tindahan na meron kami, nagpatayo po ako doon ng milk tea shop. So, yung milk tea shop na yun, kahit gumastos din talaga. So, kahit pa paano magastos, 6 figures din talaga ang nagastos din. Hanggang sa right now, nagpapasok ng income sa kanila. So, kahit pa paano talagang nakakatulong. And then, after nun, grabe, dito ko lang naranasan yung makapag-travel sa ibang bansa. Dito ko lang talaga naranasan talagang makapag-travel sa ibang bansa. Ang sarap pala na at the very young age, ang iniisip ko is paano mag-travel, saan magta-travel. Kasi for sure kung wala ako sa FCI ngayon, hindi yan hindi yan ang iniisip ko . And also, ang pinakamasarap dyan, syempre yung income. And yung talagang makapag-save ka
na para sa future mo before dumating to si Vela. Ayun. Grabe naman yun. Nakaka-inspire naman yung mga bata sa panahon ngayon. Ilan taon ka na nga, Maika? 24. 24. Okay, so bilang isang 24 years old, kamusta sa pakiramdam na nakabili ka na ng first car? Ay. Na dati nagko-commute ka, Yes. nakikisakay ka, but 23 now, years nagko-commute. Di ba? Ano talaga alam mo yung grabe talaga. Noong time na inaasikaso ko palang puto, sabi ko, alam mo yung, eto na ba talaga? Eto na ba talaga yun? Eto na ba talaga yun? Tapos, 3 times. 3 times po ako na-decline sa bangko. Sabi ko, 3 times ako na-decline sa bangko. Parang another pagsubok na naman yun. Di ba? Another pagsubok na naman yun. Pero hindi pa rin ako sumuko. Gumawa pa rin ako ng paraan para malabas ng sasakyan na to. Kasi sabi ko, pagsubok lang to, sinusubok lang ako ng panahon. Sinusubok lang ako ng panahon. So, kailangan ko talagang i-push pa yung sarili ko. Noon na-push ko yung sarili ko at nakuha ko na naupuan ko yung sasakyan ko. Sabi nga ni Absandro, iba pala yung feeling na nakaupo ka na, naaamoy mo yung sasakyan mo, nakikita, nararamdaman, nadadrive. Iba yung feeling. Talagang sobrang sarap. very rewarding ba? Yes, alam mo yung napatrowback ako sa 3 taon na grabe tayo pala nangyari. Buti na lang hindi ako sumuko sa mga challenges na naranasan ko. Kasi kung hindi ko dinadrive to. Di ba? Wala tayong savings, wala tayong negosyo, wala yan lahat kung hindi ako sumubok dito sa FCI. Exactly. Kasi actually, ako every time na may nagtatanong sa akin, Sandro, bakit pag networker, puro kayo kotse? Palaging kotse yung usapan. Ano ba? Bakit kotse? Actually, for me, yung kotse kasi itself, hindi yan yung success eh. Yan ang reward. Sa dami ng naging lesson sa buhay, sa dami ng naging disappointments, sleepless nights, sacrifices, pain. Kumbaga, lahat ng naging journey mo, yan ang nagiging reward. And to tell you honestly guys, hindi po lahat ng sumubok sa ganitong klaseng industry ay naaabot yung ganyang level. Bakit? Sa tagal ko, 15 years na ako sa ganitong klaseng industry, napakadami kong nakasama na nahirapan lang ng konti, ayaw na. Napagalitan ng magulang, ayaw na. Nag-ayaw ng jowa, ayaw na. Ang daming rason eh. Pero yung mga taong makakatawid na magkaroon ka ng first car, hindi po lahat nakakarating dyan. Kaya pag narating mo yan, ibig sabihin, talagang marami kang dinaanan or marami ka talagang tinawid. And yung result na meron tayo, yan yung reward sa lahat ng trinabaho mo din sa buhay. Kaya ngayon na nandito ka na sa stage na to, sigurado ako may lalo mong nararamdaman na mas may ilalayo pa yung mararating mo. Yes. Tama ba? Yes. Dito pa lang sa tabi ko eh. Eto na yung nagpapakita na agad yung future eh. Malayong mararating. Oh, ngayon, para at least sigurado ako busog na yung ating mga nanonood ngayon. Yung mga nanonood ngayon, siguro yung iba mga nag-iisip, sasali ba ako? Pero sigurado ako after nitong ang podcast na to, malamang nakapag-decide na yan. Yes. Okay, so ngayon, ano yung pinaka magandang message or advice mo sa lahat ng dreamers na nanonood sa atin ngayon? Mapamember man lang yan ng community, napadaan lang, or mga nag-iisip. Ano ba yung pinaka best advice na pwede mo mabigay sa kanila? Ayun. First of all, kung isa ka na sa part ng FCI, itodo mo na. Itodo mo na yung sipag mo, yung mag-decide ka na. Etong oras na nakita mo to, eto yung oras na talagang kumuha ka na ng notebook mo, kumuha ka na ng ballpen mo, isulat mo na, damdamin mo na lahat ng goals mo, lahat ng gusto mo matupad na pangarap. And if ever naman ikaw na nag-iisip ka dyan, okay, ako kasi talaga risk taker kung risk taker. Talagang umalis talaga ako sa comfort zone ko. Why not na subukan mo yung FCI at talagang ibigay mo yung todong sipag mo. Lagi ko kasing naririnig na magsisipag ka rin naman kahit sa ang industriya.
kahit anong gawin mo, bakit hindi pa dun sa opportunity na pwedeng magbago yung buhay mo? Imagine 3 years, di ba? Less than 3 years, nakuha natin to si Vela. Nakuha natin yung ibang talagang, alam mo yun, yung ibang bagay na hindi na-imagine, di abot ng utak ko na makukuha ko. Kaya kung ikaw, nagdududa ka, alam mo yung nagdo-doubt ka, natatakot ka, talagang it's time. Mag-2025 na eh. More than 1 month na lang, 'di ba? Ito na yung tamang oras para baguhin mo na yung takbo ng buhay mo. Ito na yung tamang oras para makuha mo yung lahat ng pinapangarap mo. And if ever na dumaan sa'yo to, naniniwala ako na may purpose. Naniniwala ako na may purpose. Hindi ito dadaan sa'yo kung wala lang. Napanood mo to kasi baka ikaw na yung pinaka-next, 'di ba? Na matutupad mo na yung pangarap mo. Talagang mag-take action ka lang. Grabe naman yun. Parang kung ako yung non-member, parang mapapa-join ulit ako eh. Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, hindi to pelikula eh. This is real transformational story na sigurado ako gusto din naman ng lahat. Bakit sa panahon po ngayon, lahat naman tayo may kanya-kanyang pangarap na tinatrabaho. And napakalaking depende na lang din talaga kung saan ka sasabay, ano ang ginagawa mo, and at the same time, sino ang mga makakasama mo. So, dito po sa First Class International, the moment you become one or part of the community, hindi ka na po mag-isang makikipaglaban sa pangarap mo. Katulad ni Maika, katulad ng maraming leaders ng community natin, magkakasama po nating aabutin ang goal na yan. And one day, malay mo, ikaw naman yung kausap natin dito at nagkukwento ng success stories mo at nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. So maraming salamat, Maika. Yes, thank you. And maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you po.